Okay guys, for today's video, gusto ko sanang pag-usapan naman natin ang time deposit. So, we've tackled about the mid-year update with regards to the interest ng mga online and mga digital savings account natin. But this time, ano na ang update with regards to interest naman ng mga time deposit? So, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, okay, so time deposit naman. But before we show you or say yung interest for this mid-year ng mga time deposit natin, pag-usapan natin, ano ba yung advantage ng time deposit over savings? Or saan nyo ba dapat ilagay ang pera nyo? Sa time deposit ba or sa savings? So, ang savings kasi, flexible. Tipong naglagay ka ng pera dyan, anytime pwede mong makuha. If ang pera mo ay nakalaan for your everyday expenses or like for emergency, ilalagay natin yan sa isang savings account and hindi sa time deposit. Number 2 is dahil sa kailangan laging liquid ang inyong pera or madali nyo makuha, pero gusto nyo pa rin kumita ang pera nyo, yun, ilalagay natin siya sa mga high yield savings account. And yung mga high yield savings account, usually ito yung mga online banks natin and yung mga digital banks natin na nag-offer ng mga 3.5%, 3%, up to 4% na interest rate sa savings natin. And then lastly, pag nagbabank kasi tayo through savings, wala tayong mga penalties na incur kapag i-withdraw natin yung funds. Hindi siya katulad ng time deposit na naka-lock in talaga, and kapag kailangan siya, merong mga penalties involved dyan. Usually, mawawala yung interest na sinign up nyo, then yung kinita pa ng pera nyo is makakat into half, may mga ganon, may mga ganong penalties. Ngayon, magta-time deposit naman kayo kung meron kayong extra fund na hindi nyo naman kailangan talaga within, kunyari, span of 1 year. Hindi nyo kailangan galawin. Kasi meron pa kayong extra fund dito sa savings nyo, and then yung extra pera nyo, hindi nyo alam kung anong gagawin. So, you may want to put your money sa time deposit. Number 2 reason is you may want to have a fixed interest rate. Pag nag-open kasi kayo ng time deposit, kung ano yung sinign up na rate nyo hanggang sa dulo ng term nun, yun ang interest rate na makukuha nyo. Whereas sa mga savings natin, di ba, na-experience nyo yung 4% ni Cbank, biglang bumaba siya ngayon, naging 3.5% na lang. So, hindi siya secured. Mas secured ang time deposit dahil nag-sign up ka doon, fix yun hanggang matapos yung term mo, yun ang magiging interest rate mo. Lastly, nagta-time deposit ka kasi meron kang pinag-iipunan. So, dun maganda ilagay ang pera mo sa mga time deposit. Kasi may pinag-iipunan ka ng long term, it would also help you na maging discipline sa pag-iipon mo. Kung ganun yung purpose mo, sa time deposit mo nga siya ilalagay. So, enough for that. Kung alam nyo na kung saan nyo ilalagay yung pera nyo, this time, pag-usapan na natin ang interest rate for mid-year 2025. Okay, number 1 on my list is si Salmon. Si Salmon ay nag-o-offer ng 8.8% na interest rate. Mataas, di ba? However, guys, hindi as easy as bank transferring money to your e-wallet, ganon. Di ba? Kunyari, nag-open tayo ng Maya, nandun na kagad yung mga ano natin. With Salmon, you have to contact their bank officer, open their account. Hindi ko alam kung paano mag-open ng account, through online lang ba, through email, kasi wala pong app pa si Salmon for the savings and time deposit. You may want to contact Salmon, tapos inquire. Yun po yan nakalagay dito sa website nila. Pero yan, 8.8% ang interest rate niya per annum. Next is si Ownbank. Si Ownbank ay nag-offer ng 6.5% for a loan tenure of 1 year. Mataas na po yan, and mas madali lang din po maglagay ng pera sa Ownbank. Make sure lang po na fully registered po kayo, na KYC po kayo, fully verified, para hindi po kayo magkaroon ng issue in transferring money and out sa inyong mga account. Third is si Maya Bank. Si Maya Bank ay nag-offer ng 6% per annum for a 6 months term and 5.5% per annum for a 1-year term. You don't need to do any mission, just put your money there, open a time deposit,
choose the term you need, and then ma-open mo na ang inyong time deposit. Just make sure guys na yung target amount nyo is ilo-lower nyo para ma-meet nyo na kagad yung extra percentage. So what I suggest is set your goal to 5,000 para pag naglagay kayo ng let's say ng 10,000 or 20,000, na-meet nyo na kagad yung goal nyo 100%. Thus, yung interest rate po nyo ay mataas na po kaagad. Just a disclaimer lang din po pala na kay Maya Bank, ang time deposit nila ay maximum lang po ng 1 million. So if you have more than 1 million po na time deposit, you need to open an additional time deposit account para sa more than 1 million yung funds. So kung meron kayo 5 million, you have to open 5 time deposit accounts. Just also note na hanggang 5 time deposit account lang ang pwede nyong i-create kay Maya Bank. For further clarification or review about that time deposit ni Maya, I suggest you head over this video para mas malinaw. Number 4 on my list is si Uno Bank. Si Uno Bank ay kaya mag-offer ng 6% sa loob din ng 1 year. Ang kinagandahan kay Uno Bank is if you're using GCash, madali nang mag-transfer ng funds from your GCash to your Uno Bank kasi integrated sila sa loob ng GoSave with GCash. Number 5 on my list is si CIMB Bank. Okay, si CIMB Bank ay nag-offer ng 5.45% sa loob ng 6 months and 4.75% sa loob naman ng 12 months. Hindi ko po alam bakit the longer it takes, the lower the interest rate. Dapat po, di ba, mas nire-reward natin yung mga nag-deposit sa atin ng mas matagal. Pero with Maya's case, pagdating na ng 12 months, mas mababa na po yung interest. Hindi ko rin po alam kung bakit. Possibly rin po kasi parang ina-average na lang po nila. Yun lang po yung tingin ko. Number 6 on my list is si Tonic Bank. Si Tonic Bank ay nag-o-offer ng 6% sa loob ng 12 months and 4.55% naman sa loob ng 12 months. Same scenario na pinag-usapan natin kanina. And lastly on my list is si Union Digital Bank na may pinakamababang time deposit interest rate. Nasa around 3.75% lang. So, between Union Digital siguro, edi mag-open na lang po ako ng Netbank na 4% sa savings kesa ilagay ko kay Union Digital na 3.75%. So, yan na po ang updated time deposit interest rate for the mid-year 2025. For our question of the day, so sa tingin nyo nga po ba, bakit yung 12 months mas mababa ang interest rate na binibigay nila and then kapag 6 months naman, mas mataas? Ano pong reason behind this sa tingin nyo? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway last na po for the month of August. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Marites Sumargo. Ang sabi po niya, shoutout Sir Pat from Kuwait. Ayan, kay Miss Marites Sumargo at Marites Sumargo, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. And kamusta po sa lahat ng mga OFWs natin at mga kababayan natin sa Kuwait. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!